Isa na namang legendary Filipino singer ang tatalakayin natin, na kung palaliman lang ng nilalaman ng kanta ang pag-uusapan ay hindi magpapahuli ang ating bida. Nakilala natin siya sa mga awitin gaya ng Gintong Araw, Mga gintong araw na Huwag Ka Nang Lumuha, nang makita kang lumuha, Sinayang Mo, Rosas na Walang Bango, rosas na walang bango, Bakit May Pag-ibig Pa, may pag-ibig. at marami pang kanta na umukit at kumurot sa puso nating mga Pilipino. Yan ay walang iba kundi si Bing Rodrigo, na kinilala bilang King of Tagalog Song at Jukebox King noong dekada 80. Halika mga idol, kilalanin at alamin natin ang kanyang mga naging legasiya sa Philippine music scene. Si Rodrigo Orbase, na mas nakilala natin sa pangalang Bing Rodrigo, ay ipinanganak noong December 8, 1954 sa Kidapawan City, South Cotabato. Ang kanyang mga magulang ay sina Romeo Orbase at Rachel Ozaraga. Siya ay bunso sa 4 na magkakapatid. Lumaki si Bing sa isang lalawigan sa Cebu, at bata pa lamang siya ay kinakitaan na ng hilig sa musika. At nang maglaon ay nanirahan sila ng kanyang mga magulang at kapatid sa Maynila, at nag-aral siya sa Roosevelt High School. At noong makatapos siya ng high school ay nag-aral naman siya ng kolehiyo sa University of the East at kumuha siya ng kursong business management. At habang si Bing ay nag-aaral ay ipinamalas niya ang kanyang talento sa pag-awit. Madalas siyang kumakanta sa mga school programs at naging miyembro siya ng La Estudiantina, na isang Spanish singing group sa UE. Mahilig din siyang sumali sa mga contest gaya ng Music Factory, at una din siyang nakita sa telebisyon nang sumali siya sa singing contest sa student canteen. At noong early 70s ay nagsimula na din si Bing Rodrigo bilang isang professional singer sa folk house at pub house at mga club gaya ng Bodega, Nansach, Habits House, My Father's Mustache sa Mabini at Quezon City. Pagkatapos nito ay nagpunta siya sa Australia bilang singer. Naging flight entertainer din siya sa Singapore Airlines. At pagkatapos noon ay nagpunta naman siya sa Japan, at doon naman niya ipinamalas ang kanyang husay sa pag-awit. Taong 1976 ay nakilala niya si Jocelyn Ramas, na kanyang naging kasintahan. At nang lumaon ay naging katuwang niya ito sa paglikha ng mga awitin, dahil si Jocelyn Ramas ay mahusay sa larangan ng pagsusulat, at ang ilan sa mga naisulat niya na nobela sa wikang Ingles ay hiniling ni Bing na isalin sa wikang Tagalog, at pagkatapos nito ay nilapatan niya ng musika at inirecord sa cassette tape upang gawing demo. At di naglaon, nagpunta si Bing Rodrigo sa recording company upang isubmit ang kanyang demo tape at nag-apply bilang isang songwriter. Pero nang marinig ito ng music producer ng Dyna Records na Snapo Rigor ay nagustuhan niya agad ito. Kaya kaagad na inalok si Bing para sa isang recording contract na kaagad naman niyang tinanggap. At pagkatapos nito, inilabas ang kanyang unang single na Mga Tingin sa Malayo noong 1980. At una itong umere sa istasyon ng radyo. At nasundan pa yan ng isang kanta na pinamagatang Gintong Araw, na isinulat na noon ng kanyang nobya na si Jocelyn Ramas, at una itong napakinggan sa mga istasyon ng radyo sa probinsya. Kaya ang mga nakikinig ay napapaisip kung sino nga ba ang nasa likod ng napakagandang awitin na ito. Dahil noong mga panahon na iyon ay hindi pa lumalabas si Bing Rodrigo sa telebisyon. At sa di kalaunan ay umere naman ang Gintong Araw Mga gintong araw na sa mga estasyon ng radyo sa Manila, at kaagad itong naging #1 hit at bumenta ng madaming kopya. At sa kaparehong taon, sa araw ng kanyang ika-26 na kaarawan noong December 8, 1980, ay iginawad kay Bing Rodrigo ang kanyang kauna-unahang Gold Record Awards para sa kantang Gintong Araw,
na iginawad ng student canteen. Pagkatapos nito ay talagang umukit sa Philippine music scene ang pangalan ni Bing Rodrigo at nakapaglabas siya ng 8 long-playing album. Ilan sa mga awitin na pinasikat niya ay May Pag-ibig Pa Ba, Sa Piling Mo, Sinayang Mo, May Silangan Pa, Sugat sa Tinik at napakarami pa. At noong June 5, 1982, ay nagpakasal naman siya sa kanyang kasintahan na si Joy Ramas at binayayaan sila ng 2 anak. At sa di kalaunan ay lumabas na si Bing Rodrigo sa mga programa sa telebisyon, radio program, concert at provincial tour at yan na din ang pinaka naging popular na recording artist noong dekada 80. At dahil na din sa kanyang labis na kasikatan, at madami na din ang nag-offer sa kanya upang pasukin ang mundo ng pag-aartista. Ngunit tinanggihan ito ni Bing Rodrigo dahil ayon sa kanya ay hindi niya linya ang pag-arte. Nakipagsabayan din si Bing sa mga sikat na singer katulad ni June Polistico, Anthony Castelo at Nonoy Zuniga. Itinanghal din si Bing Rodrigo bilang King of Tagalog Songs at Jukebox King at muli siyang nakatanggap ng parangal para sa kanyang awitin na Huwag Ka Nang Lumuha bilang Gold Records. Ginamit naman ang kantang Gintong Araw bilang theme song ng isinapelikula Ang Buhay ni Ben Tambling na ginampanan naman ni Lito Lapid at Vivian Velez. Ginamit din dito ang isa pa niyang awitin na Paring Ben. Naging member din si Bing Rodrigo ng PhilSCAP o Filipino Society of Composer, Authors and Publisher. Pero sa mga panahon na iyon ay naging laman naman siya ng commercial jingle sa TV gaya ng Seco Wallet. At noong February 1983 ay tinanggap ni Bing Rodrigo ang Panginoong Jesus bilang kanyang Diyos na tagapagligtas at nagpatuloy sa kanyang karera. Ngunit sa kalagitnaan ng dekada 80 ay pansamantalang nagpahinga si Bing Rodrigo sa local entertainment scene sa kadahilanang magulo noon ang bansa dahil sa politika, kaya mas minabuti na lang ni Bing at ang kanyang pamilya na pumunta ng Australia. At pagkatapos ng ilang taon, noong 1990, ay muling nagbalik si Bing Rodrigo sa Pilipinas kasama ang kanyang butihing asawa na si Jocelyn. At muli silang gumawa ng mga bagong album at nagpatuloy sa pagsusulat ng mga awitin. Pero sa pagkakataon na iyon, ang kanilang mga naisulat ay para sa mga bagong artist na namamayagpag noong mga panahon na iyon. At nakipagsapala rin din sila bilang isang record producer. Ang huling recording na nagawa ni Bing Rodrigo ay isang duet kasama noon ang pinakabagong artist na si Miss Leslie Montes, gamit ang rendition ni Kenny Roger na Island in the Stream, na itinranslate ng kanyang asawa sa wikang Tagalog na nakapaloob sa pinaka-latest album na Hindi Ba To Ang Puso Ko. At taong 1991 ay nagsimula na siyang maglingkod sa Panginoon at naging instrumentalist siya sa isang Christian church na nakabase sa California. Pagkatapos noon ay naging backup singer siya, song leader at worship leader. Naging singer at producer din sila ng praise album na Unang Handog at Ikalawang Handog kasama ang worship song ng Halina't Magpuri. Ngunit noong 1996 ay na-diagnose si Bing Rodrigo na may tumor. Pero imbis na magmukmok ay nagpuri at nagpasalamat pa ito sa Diyos at gumawa ng isang espesyal na awitin na pinamagatang Napakabuti Mo. Pero imbis na malungkot ay nagpuri at nagpasalamat pa ito sa Diyos at gumawa ng isang espesyal na awitin na pinamagatang Napakabuti Mo at nagpatuloy sa paglilingkod. At pagkatapos ng ilang taon ay naging leader siya ng church na Grace Filipino Christian Church ayon na din sa tawag ng kanyang Panginoon at nangaral ng Ebanghelyo at pinamunuan niya ang Men's Fellowship Church Planting at Mission Team. Ngunit noong July 9, 2001 ay pumanaw si Bing Rodrigo sa Amerika dahil sa sakit na lung cancer sa edad na 47 lamang. Walang masyadong nakakaalam sa kanyang pagwala dahil napakapribado ng kanyang buhay.